Sa gitna ng issue sa Pilipinas at China ukol sa West Philippine Sea, ikinabahala ni Senador Risa Hontiveros ang pagkakasangkot ng mga Chinese contractor sa reclamation project ng Manila Bay kaya't hiningi ng senador ang opinyon ng isang Philippine Reclamation Authority o PRA rito. Saad naman ni PRA Attorney Joseph John Literal, ang mga Chinese kontraktor ay kasosyo ng local government unit ng Maynila at ng Waterfront Premier Development Corporation sa isang contractual joint venture. Ang Waterfront ay isang sangay ng China First Highways Engineering Corporation, isang kumpanya mula sa China. Ayon kay Attorney Literal, bagamat may mga alalahanin, naging maingat ang PRA sa pag-aproba ng operasyon ng mga Chinese kontraktor. Paliwanag niya na bago pa man ito pinayagan, kinailangan naman ito na kumuha ng special permit na nasa patakaran ng Marina at magkaroon ng clearance mula sa Coast Guard, Marina at endorsement mula sa National Security Council. So during that time, actually ma'am, hindi naging issue unlike nitong when they were already undertaking na nagkaroon ng issue na po, na-raise na po ito ng US Embassy and sa World Bank blacklisting of CCCC. Ibinahagi rin ni Attorney Literal na mayroon ng hakbang na ginagawa ang PRA para sa risk management at pagbuo ng mga bagong alituntunin. Bukod pa rito, nais din malaman ni Senador Hontiveros ang bilang ng mga Chinese worker na pumapasok sa Pilipinas at ang epekto nito sa seguridad. Paliwanag naman ni Attorney Literal, bagamat wala pa sila umanong tiyak na bilang, may mga patakaran at proseso sa pag-issue ng mga permiso para sa mga dayuhang manggagawa. So, we're not privy to the requirements and siguro ma'am, tama po kayo, we should be updated on the number of foreign employees na ano. But again, these are contractors kasi na nasa side po noong JV. So, we're just being furnished with the number, but we will secure the exact number kung ilan na po. Ipinahayag naman ni Senator Risa Hontiveros ang malaking epekto ng reclamation project sa kalikasan at kapaligiran. Bukod pa dito, matinding mga pagbaha ang epekto ng reclamation activities. Malaking kapahamakan at panganib ang haharapin ng mga residente sa housing at commercial areas. Samantala, tutol pa rin naman si Senator Cynthia Villar ukol dito. I hope DNR will be with us in fighting reclamation. Sa kabilang banda, ibinahagi naman ni Dr. Laura David na 27% ng pagkain ay nagmumula sa coastal environment, kaya't ipinapahayag niyan ang reclamation ay maaaring makaapekto hindi lamang sa kalikasan kundi pati na rin sa buhay ng tao. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network.